Ay, yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalin. Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, street light, cat's Pero- eye, Opo. lahat na. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po na yun, opo, Your Honor. Okay, and then Doon po sa mga tatlong senador na banggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po itong mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita itong mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na ganito. Pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla nadamay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang? Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman. Sorry. Go ahead. Yes, Just follow up. With the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? we're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, provision, of course. meron ho Go ba ahead, kayong go ahead. komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan.
Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at that time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa, Tatlo po Shangri-La ito. sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Doon sa Kaninong- pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? Dito po sa Bulacan. The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually Magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit.
or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength ng konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... Multipurpose buildings. Yes po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo, hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. O, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. Alright? Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just I'm done. ask- Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay? Because substandard po. Yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Hindi ba delikado po yun pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng... Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas. Baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito.
hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun. Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino pangalan niya, imposible pero hindi mo maalala? Hindi, totoo po, Your Honor, pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business. Kasi kung talaga nagsabing na totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggitin mo yung pangalan. Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi, maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? Parang nga po, kagaya po nung sabi si ko. Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? Matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rafi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanilang... Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rafi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoong sinasabi niya, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino, kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald ng mga government officials from the PWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Domasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, tsaka si Engineer Lester Castro po. Okay. So marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito si Archibald? Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po nung ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may ipinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald